ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program karon nga adlaw sang Miyerkules, July 15, 2026. Fine weather kita diri sa Iloilo City. Aga pa kagina do kapaang nasan tiyempo. Tughan ko sa imo naling Halin kahapon matapos ining pagbukbo sang mabaskog nga ulan sa nagligad nga mga inadlaw, especially sang weekend kag pagbaha sa pila ka mga lugar. Subo nga adlaw manami na aton siniya nga panahon. sa imo Mga may mga transaksyon kag padulungan diri sa may Iloilo City, sa may mga klase kag may opisina. sila na ang tughan ko. Lagi ka mo sang inog kuyab kay tapos ang mabugnaw na tong nga tiyempo. Balik naman kita subong sa hot weather. Inday Inom tubig nga madamo kag sa mga immunocompromised, mag-inom sang maintenance ninyo ha. mauntag I-priority gid ang ikaayong lawas. ug mga walay kabog. Subong adlaw ang opening sang Oplan Kabalaka sa CDRRMO, Office of the Civil Defense Region 6 dira sa may Festive Walk Mall. Tanan kami May exhibit da subong adlaw. ay Balik karon sa hapon alas 4 mag-aumpisa ang programa lakat sa pagpanguna sa City Disaster Risk Reduction Management Office. galilipat ang imong nga supat Sa aton siniya talalupang doon nga mga balita, si Tropical Depression Josie ang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Tapos nga nagsiding sa Philippine Area of Responsibility. ang balay Mayo kay wala siya nagdayon, niya daw wala pa kamo ka-recover kay Inday. uita Abi mano na lang ko, diri na lang ko magwa na lang ko. sa tughan ko gab Mayo gini nga balita sa aton sining mga kauturan, especially sa mga ongoing ang clearing operation, rehabilitation kag kun ano pa dira sa kahalitan nga ginbilin sang bagyo. Actually banwas ang putotan, nag-declare sang state of calamity mata ko galilipat effective kahapon nga adlaw kay damo sang mga guro gin-assessment sang ila sini nga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang kahalitan nga gindulot sang habagat nga gin-enhance ang bagyong Inday. Kay damo porsyon guro nagkalahalitan, may mga infrastruktura gani nga nagkalaguba dito sa may area sang Banwa sang Leon, may hanging bridge nga natumba, kag ang iban ginsulob sang tubig baha. So parda mo pamalaning Banwa nga nagdeklara sang state of calamity. Pangamuyon ta nga hindi lang gid amo na kadamo sang kahalit
sang bagyo mayo gani kay naglikaw ang aton siniyang si Bagyong Josie. Hindi makatulog sang buwan. Fair weather man suno sa aton siniyang pag-asa ang projection subong kabay pa nga masustiner ini until weekend. Yung Kung naman nagaling medyo mainit-init lang ang aton siniyang panahon. nalipay, hindi mapunggan ang hay-hay. Hay, hay. Sa imo pang lakat, mata ko gamudlat. Sa imo kagayon, mata ko kalilipat. Ang imo nga supat, malapor sila. Sa pihak nga bahin nagpatuman sang oil price hike ang mga gasoline station sugod kahapon nga adlaw sa presyo sang diesel yara sa 5 pesos mao kadako. Ako sang ginsaka sang diesel nagdigad ano sila nag-rollback sila daw 10 pesos or 7 pesos pero after a week nag-increase naman ini sang 5 ka pesos sa bahin sang gasolina piso ang ginsaka kada litro sa unleaded kag sa aton siniyang premium gasoline no sa aton sini nga mga kauturan kag sa mga motorista naton kahapon nagkuha kita sang reaksyon sa pila ka mga motorista sa ginpatuman nga rollback kag ang ilaman nga ang ilaman nga reaksyon may kang tanan sa sa ginpanagtag nga fuel subsidy sang gobyerno sa ila. Dako nga bagay kay sa subong kung ikumpara sa naligad nga binulan tito maski daw minimal ang mga movements ang saka panaog sa aton siniya presyo sa produktong petrolyo. Hay, Plus pa nga sige-sige man ang pagpanagtag sang fuel subsidy sang aton sini national government. Una, ang DSWD nga naghatag sa naligad sang 5,000 pesos. Magluwas pa ina sa ginpanagtag naman sang tag sa kalokal nga panguluhan nga fuel coupons nga pwede ma-convert o pwede mapatugungan sa mga accredited gasoline station diri sa may syudad sang Iloilo. malapor sila na ang dugan ko inday. Ipalayag naton dugay-dugay ang mga reaksyon no sa aton siniyang mga drivers sa sining panginpanagtag nga fuel subsidy, fuel assistance sa ila. Siling sang imo tatay, igugma untagit sang tunay, gugma nga walay kabulay. Palayag naton si Dondon, si Manong Dondon kag si Manong Renante San Nicolas ang mga driver dira sa may Baldoza, Tikod area. Hay, Angkot man sa ila siniyang nga reaksyon sa ilang nabaton nga fuel subsidy, fuel coupons kag madamo pa nga mga assistance nagikan sa gobyerno. Nakabenepisyo ng fuel subsidy nung krisis ng langis. Ano masasabi mo? Okay naman kasi makatulong naman sa pang gasolina namin sa araw-araw yung binibigay nila na fuel subsidy sa amin mga driver. Paano nakatulong ito sa inyo? Nakatawas-bawas dawa ng sa pera namin na galing sa aming busa. Yan lang po. So ano masasabi mo sa may masasalamatan ka ba sa ganitong inisyatibo? Okay, nagpapasalamat kami sa aming mayor na nagbigay ng fuel subsidy sa mga driver at sa iba pang driver. How about yung 5,000 ng DSWD, nakatanggap ka nan? Ayaw. Nakatanggap kami ng 5,000. Malaki rin tulong doon sa 5,000 na natanggap namin. Kasi yun, nabili namin yung pangailangan namin habang tumataas yung gasolina sa Pilipinas. Nagpasasalamatan ka ba sa ating Pangulo? Nagpasalamat ako sa Pangulo ng Pilipinas sa binigay niya na subsidy sa national fuel subsidy sa mga driver. Yan po. Makatulong ito. Malaking tulong yan. Yan lang. Assistance nung nakaraang buwan yung 5,000 tapos yung 2 days na kami nakakuha ng 500 sa gasolina. Malaking tulong din sa amin na mga tricycle driver na binigay nila sa amin. Thank you, sir.
Nagpasalamat ako sa Nabatihan mga reaksyon sa aton siniya nga mga tricycle drivers. May kang tanan sa ila siniya nga nabaton nga mga fuel subsidy and fuel assistance nga sige-sige ining panagtag no ti daw bisan nga sa subong ato nagdubo-nubo gawa ang presyo sa produktong petrolyo kumpara sa una nga naglabot og 120 mako no 110 ang litro. Subong daw okay na lang ng 70 pesos, 71 pesos pero ang ilagid nga ginapangabay nga kuntani mapa no pagid no masundan pagid ang mga rollback, big time rollback. Si Tuto gatulo ang laway, hindi makatulog sang dugay. Hay, inday, sa imo yuhi. Ipabati pagid naton dugang ang pila ka mga reaksyon no sa aton siniya nga mga tricycle drivers. Hay, hay, sa imo pang lakat, matakugam. Si Manong Jojo no sang Tikod Lapas, ipabati naton more no ang aton sininga interview sa isa pa ginaton ka tax o kon isa ka tricycle driver. Inday, siling sang imo tatay, igugma untagit sang tunay, gugma nga walay kabulay. Hay, siling man sang imo nanay, dire ka lang istar sa balay, agutan ng kami malipay. Hay, hay. Isa kayo sa nakabenepisyo ng fuel subsidy nung krisis ng langis. Ano masasabi mo? okay naman kasi makatulong naman niya pang gasolina namin. Lang gid kay aton nga i-play liwat ang interview naton sa pilapagid ka mga tricycle drivers ang ilang reaksyon sa ginhatag sa ilang fuel assistance ang aton sining gobyerno. Assistance na ibinigay sa tulong sa iyo yung nakatutulong sa iyo yung fuel assistance na ibinigay sa mga drivers tulad mo. So ganung bagay sir, nakatulong naman sa amin kahit konti, pero kulang pa rin kailangan namin ng mas marami. Kasi pag palaging gano'n lang na naasa kami sa gobyerno, hindi naman talaga kami angat dun. So, yun lang naman, kung nakatulong ka sa amin ng konti, nakabili namin yung mga kailangan ng mga pamilya namin. Pero yun, kayot pa rin. Anong mga assistance ang natanggap niyo? Yung natanggap namin, yung 2 beses kami nakatanggap ng fuel subsidy na tig 500, tapos yung 5,000 isang beses. Yun lang natanggap namin mula nung mulang tumaas yung presyo ng gasolina. So, may pasasalamatan kasi. Pasasalamatan ko yung Panginoon na lang. Siya lang yung kasama namin sa araw-araw na anak buhay dito Wala naman kami kasama maliban sa sarili namin dito. Nabatihan ang kabahin sang pila pagid ka mga reaksyon sa aton sining mga tricycle drivers. To gito ang bali manong. Sa imo Salamatan tagid ang ang Panginoon. Amo nagahatag sang good health ka nagahatag sang kabubuhay. Lanta nga ang krisis yes ang sang langis ti kunya come and go. May ara nga marulbak sa may ara nga masaka naman gulpi especially nga ang tension sa Middle East especially sa between sang US and Iran ara naman tuhaw naman ti may mga kuan na sa nagligad mo may mga kasugtanan nga gindihon ang Iran kag ang pungsod Estados Unidos sa mga nagaagi dira sa Strait of Hormuz kiti tamay na ka vital alagyan ina sa mga naga-transport sang langis tulong sa Asia kagang Pilipinas ti isa sa mga
import sang produktong petrolyo gikan sa Middle East, apektado gid kita kiti malayo kita. Iay, si Tuto Gatudo. Mayo na lang nasubo nga minimal na gawa ang epekto ang gira nga nagluntad didto kay tungod may mga pistocks kadton ano pa dira sa subong may ara sing mga pila ka mga adjustments kay balaan naton nga hindi man na sila nga gulpi-gulpi nga pag approve pag-implement da sa mga kasugtanan. Wala gid yon sang magluntad na o kung magtukaw nga mga hindi pag-insindihanay o kung aligot-got. Sa gihapon, although nga gin-open na ang Strait of Hormuz, may pila ka mga reports na nagliligad nga may mga tanker, may mga barko patungagin pang bombahan. Magin check ganito kung may mga Pinoy kita nga mga seafarers nga napektuhan. At silingon nga amo pa na, no, hindi pa amo sina ka 100% gid ang tensyon dira ara ina no trauma ina nga syempre kung hindi maghang panay ang magtimbang nga kampo may mga wala masunod dira karon bantayanay tiya mo nang magwa siraduho naman buksan naman kita yang kita yang pungsod nga naga depend sa aton siniya nga oil supply sa Middle East apektuhan gid kita kay ti wala naman kita sang iban nga alagyan. Pwede nga i-airlift mo ang mga oil products. Siyempre ginakarga inaya sa ang transportation sina via sea. Sa aton siniya nga mga kadagatan. Kabay pa nga ano na gid no nga mapangitaan ina sang long-term nga solusyon kag ang conflict dira mahilot nga hindi na magdako pa para sa mga nagdidikad. Kay kita yang lubos nga naapektuhan kag dependent kita kay wala kita sang supply kaugalingon nga supply sang natural gas. Kaya man pero the minimal hindi gid siya sustainable sa aton nga pagkinahanglan. That's why nga kinahanglan naton mag import sang aton produktong petrolyo. Ang mahimo na lang gid naton just like sang ginahimo naton sa nagligad nga mga binulan, kinot kita Sang una pahabog kita, wala direksyon nga pagbiyahe. Pero sang time nga naglabot sa 120 ang litros, bauti ang iban naga-bisikleta, ang iban nagalakat, kaya exercise pa mo. Ang traffic naghawan man gani aton sini nga mga dalanon, kita mo na. But silingon nga may kita no, may own way sa pag-adjust kag pag-respond sa sini nga krisis. Isa man nina kisa sa mga kinahanglan kag hindi gid naton malikawan nga magatubang sa krisis. Pero after nga ma-encounter mo maka-formulate ka sang desisyon anong himuon mo nga mga adjustment by the next time nga ma-encounter mo liwat nga may saka naman sang gasolina kag unstable ang presyo sang produktong petrolyo, may mga pamaagi na ikaw no nga mahagan-hagan ang imong gasto. Muna lang challenge dira kay ang direct impact sang presyo sang produktong petrolyo sa basic commodities. Malapor sila na ang dugan ko inda. Basic commodities naton mga ginabakal ta kinahanglanon adlaw-adlaw nga nagapatong man sa ila sini nga presyo, nag-rollback ng presyo sang gatong. Ang question dira, no? May nagamonitor man bla sa bang rollback sa presyo sang basic commodities naton o kon permanente na gid na kay wala man na sang ga-check. Kisa daw makibot ko na lang ang presyo sa nagligad simana subong lain na no ang budget mo medyo natingala ka nga daw hindi nakapuno sang cart kung magpa-grocery store ka kay tungod sang pagsaka sa presyo sang iban man nga mga basic commodities. Kinot kita ara sa aton pamaagi, ara sa aton kaugalingon ang mga solusyon nga ma-counter nato no ang ini nga krisis ang ginapangatubang naton, especially sa saka panaog sang presyo sang produktong petrolyo. Sa imo Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:58 na sa aga. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa iban pang mga balita kag impormasyon. Sa aton sini nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group, pwede gid kamo maka tan-aw dira no. Sa aton mga gina-post nga mga balita. ang dugan ko inday. Kay gali na gumbang
Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad. Ako na gid lamang inyo alagad kada agad Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Igugma ang tagit sang tunay. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.